Amen. Hallelujah. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon makapaglingkod po sa iyo. Alam niyo ba, mga kapatid, di ko po na-share sa inyo nung nakaraang buwan, nakaraang buwan, na sa biyaya ng Panginoon, 1 year na po akong pastor. Hindi ko rin nakalain. Glory to God. 1 year na. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng panahon. Grabe. Si Queen nga naglalakad. Si Ate, Atalia. No? Naglalakad na. Dito, naglalakad na. Dati, batang-bata pa. Grabe. Napakabuti po ng Diyos. At, mga kapatid, isa lang pong reminder na tayo pong mga Kristiyano ay nasa kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos, hindi po kagaya ng kaharian ng Saudi. Di ba? Kingdom of Saudi. Alam nyo, ginagawa ngayon ng Kingdom of Saudi at ng mga kingdom sa Middle East, ang ginagawa nila, yung pera nila sa oil, ginagamit nila sa infrastructure. Ibig sabihin, nag-allocate na sila ng pera sa ibang business. Nagtatry sila. Bakit? Kasi hindi forever yung oil. Pag naubos ang oil sa Middle East, sira na rin ang Middle East. Yun ang gusto ko sa inyo sabihin. Ibig sabihin, kahit sobrang tatag ngayon ng Middle East, ng Saudi, ng Dubai, hindi yan for long. Kahit gaano kaganda ang empire nila, let's say. Or, kagaya ng Roman Empire, napaka-the best po ng Roman Empire. May tatawag, the grandeur of Roman Empire. Pero, century lang po ang tinagal niyan. Hindi po yan umabot ng 1,000 taon. Century lang po. Nag-rot po yung kingdom ng Roman Empire, mismo nag-uumpisa sa loob. Diyan na yung mga tao naging manginginom, naging nahilig sila sa mga debate, nahilig sila sa mga digmaan, kung ano naman. Nagkaroon na yung mga vandals. Yung mga vandals, sila yung sumira naman sa Athens. Yung Athens na yan yung city of wisdom na napakaraming libro dyan. May napakagandang library dyan. Hindi rin po nagtagal yung kanilang kingdom. Pero alam niyo po ba yung good news, mga kapatid? Sabi sa Hebreo chapter 12, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Pag sinabing kahariang hindi nayayanig, kahariang hindi naluluma, kahariang hindi nawawasak, kahariang hindi napapalitan. Yan po ang kahariang ibinilang sa atin ng Diyos. Tinanggap po tayo ng Diyos sa kaharian na yan. At ang tawag po dyan, of course, Kingdom of God. Kaya, ito raw ang response natin. Kaya, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Ulitin ko. Kaya, tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Kaya, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Alam niyo mga Pilipino, gustong-gusto sa Canada. Ang Canada ay one of the best countries na, kumbaga, mag-migrate ka doon ka mamuhay, napaganda ng benefits. And alam niyo ba, kung nakapunta kayo sa Singapore, yung mga Singaporeans, napaka-patriotic nila sa bansa nila. Singapore, yan. It is safe in Singapore. You can take taxi anywhere. Ganun sila. Ganun sila, mga Chinese yung tawag sa Singlish. Sobrang proud nila sa bansa nila. Sabi niya, kahit maglakad-lakad kayo dyan, may CCTV kahit saan, pag nanakawan kayo, mahuhuli within 24 hours, sobrang proud nila. At kung nakausap nyo na rin ang mga taga-ibang bansa, maaaring proud din sila. Sa totoo lang, proud sila. Magpapatalo ba tayo mga Kristiyano? Hindi po tayo bahagi ng kaharian ng Canada, ng kaharian ng Saudi, pero bahagi tayo ng kaharian ng Diyos. At bilang tumanggap tayo ng kaharian na hindi nayayanig, sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang, may pagkatakot, sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Ang mga Kristiyano, kung bakit nandirito pa rin tayo ngayon sa panahon na to, hindi pa nagbabalik si Jesus dahil may gusto pang ipagawa ang Diyos. At sa Diyos, hindi na po magsusugo ang Diyos ng anghel. Well, pwede in some cases, pero hindi na po magsusugo ang Diyos ng anghel para gawin yung kalooban niya. Bakit? Bakit? May mga Kristiyano na. Amen. May mga Kristiyano na po. Hindi na po magsugo ang Diyos ng anghel para gawin yung kalooban niya sapagkat nandirito po ang mga Kristiyano. Kaya nga sabi ni Jesus sa John chapter 1, habang ako'y nandirito sa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ngayong umalis na si Jesus, pumailan lang na siya. Sino na ang ilaw ng sanlibutan?
tayo na po ang ilaw ng salibutan. Asin at ilaw ng salibutan. At tayo mga Kristiyano tinatawag na mini Jesus. Mini Christ. Mini Jesus. Maging kamukha tayo, kahalintulad tayo ni Jesus. Bakit? Ano po ba ang goal kung bakit pumunta si Jesus? Upang gawin ang kalooban ng nagsugo sa Kanya. Sa oras na to, mga kapatid, sinusugo rin tayo ni Jesus upang gawin ang kalooban Niya. Yun po ang purpose ng mga Christians. Kaya nga sabi sa kanyang panalangin sa Mateo chapter 6, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ibig sabihin, mga mahal ko kapatid, kung bakit may mga Kristiyano pa rin sa lugar na to, sa puntong ito, sa panahon na ito, upang kung paano sa langit, matsunod din ang kalooban ng Diyos sa lupa. Upang kung paano ang kaharian ng Diyos sa langit, maghari din po ang Diyos dito sa lupa. Ang mga lingkod ng Diyos, ang mga Kristiyano, ang mga tao na bahagi na iglesia ng Diyos, part ng kaharian ng Diyos at sinusunod yung kalooban ng Diyos. Yun po ang nag-iisang purpose po natin kung saan tayo pahayuin. Kung ano ipagawa sa atin. Diba? Yun po ang ating kalooban. Kaya, maaari po ba tumayo ang bawat isa? Sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Dito po na matatagpuan sa Acts chapter 19. Verses 18 hanggang 20. Hallelujah. Thank you, Lord. Kami po'y makapag-aral ulit ng iyong salita. Sa page 174, marami sa mga sumampalataya ang dumating at nagpahayag ng mga dating nilang gawain. Marami sa mga dating gumagamit ng mahika ang nagtipon ng kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. 50,000 silver. No? Sa ganitong makapangyarihang paraan ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin. O Diyos, isa pong karangalan muli na makatayo po sa pulpitong ito upang makapaglingkod sa iyong mga hinirang. Ako po'y lubos na nalulugod na kami po'y nakapag-aral niyo yung salita freely. Mayroon pa po kaming microphone. Salamat, Lord God, na may choice kami na ma-less ang aming distractions at makapag-focus sa iyo ngayon. Salamat na yung banal na Espiritu ay kumikilos. Ikaw po ang magpakahayag-hayag. Matuto po kami sa iyo. Lumago po kami sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Makakapo po ang bawat isa. Sa aklat ng Acts chapter 19, malinaw po natin makikita rito kung ano nga ba ang itsura ng isang revival. Kung paano nga ba nangyayari yung tinatawag na revival sa panahon dati, sa early churches, at kung paano siya nangyayari sa panahon ngayon. Kung makukumpara natin yung nangyayari dati sa nangyayari ngayon, parang mayroong pagkakaiba. Bakit parang yung mga revival meetings sa panahon ngayon, hindi sila nagtatagal? Or parang hindi talaga sila natatanyag sa buong mundo, maybe. Pero I believe, na kumpara ng mga nakaraang panahon, especially sa mga 2000s, 2001 hanggang 2020, wala akong masyado napansin ng mga revivals. Pero right now, after pandemic, may mga nangyari pong revival. For example po, sa tinatawag na Asbury meeting or revival, na kung saan yung revival po nila ay nag-meet sila ng parang 8 days ng tuloy-tuloy, walang tulugan. Inuulit lang nila yung awitin na how great you are. Tuloy-tuloy. Or weeks pa yata. Parang weeks pa nga yata tumagal.
Yung Asbury revival na yan. At sa mga iba't ibang lugar sa Amerika, nagkakaroon sa mga campuses ng mga revival meetings kung saan nagpapabaptize talaga sila sa Panginoon. So sa panahon po na ito, kumikilos po talaga ang Lord. May ginagawa siya bilang preparation sa darating na panahon. Pero naniniwala po ako na hindi pa ito yung pinaka-climax. Gusto ko pagdating ng climax, nandun tayo. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng revival? Pag sinabing revival, bigyan ulit ng buhay. I-revive. Kumbaga sa hospital, di ba? CPR mo yan. Patay na, wala nang pulso, tatry mong ibalik yung buhay niya. Ganon din po ang revival. Binabalik mo yung sigla, dinidiligan mo ulit, binabalik mo yung sustansya. At yun po ang ating pag-uusapan sa oras na ito, igniting revival. Ano nga po ba yung sinasabi sa Acts chapter 19 na itsura ng revival? Tulungan tayo ng Panginoon sa oras na ito na makita po natin kung ano po ang tunay na revival. May dalawang klase po ng revival. Dalawang klase ng revival. At hindi pwedeng mag-umpisa yung pangalawang revival kung hindi pa nangyari yung unang revival. Unang klase po ng revival, nangyari po muna sa loob ng church. Amen? Ang unang revival, nangyari sa body of Christ. Kung saan, yung mga taong namanhid na, yung mga taong tinuring na lang na normal yung pang-araw-araw nilang pamumuhay, yung mga taong namumuhay, mga Kristiyano na namumuhay ng walang kapangyarihan, ay muling ginigising, nire-remind ng Diyos na, anak, hindi ganyan yung pagkatawag ko sa'yo. Tinawag kita sa isang kingdom na hindi nayayanig. Ba't ikaw madaling mayanig? Sa kingdom na hindi natutumba, nawawasak, ba't ikaw mabilis matumba, mawasak? Malakas ngayon, mahina bukas. Malakas pa hanggang Monday, hanggang Tuesday, pero pagdating ng Wednesday, wala na. Malambot na. No? Babalik na sa kasalanan. Pagdating ng Sabado, puspus ulit. May children, may worship team practice. Linggo, malakas na naman. Bangon higa. Wala na pong napupuntahan na maganda. Laging back to zero, nakakapagod. Kaya ang unang revival kailangan mangyari sa church. Ang unang revival kailangan mangyari sa church, ang mga unang kailangan magising yung mga Kristiyano. Mga Kristiyano at mga nagsabing Kristiyano sila, saka sila isugo ng Lord sa labas upang gawin yung kalooban ng Diyos. Kaya tignan po natin tong 7 bagay patungkol sa revival. Unang bagay po, baptism in water. May kita po natin yan sa verse 5. Nang marinig nila iyon, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang istorya po nito, si Pablo ay nasa Epeso. Ito pong Epeso ay nasa gitna po ito ng Asia. Ang Epeso po ay sentro ng kalakalan sa Asia noong time na yun. Bahagi po siya ng Turkey. No? At we assume, Epeso, mayaman pong lugar to. No? May mga ports, maraming trading dyan, part na siya ng Turkey nga. Kalintulad po siya ng Alexandria ng Egypt, which is yan po yung capital ng Egypt noong time na yun. At sa old world, napaka-tanyag po netong Epeso. So napadaan dito si Pablo at may nakita siya mga disciple. May kita natin yan sa verse 1, no? Na pumunta nga siya sa Epeso at minatagpuan siya dong mga alagad. At tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? So itong mga taong to convert to. At ang nagturo sa kanila si Apollos. Si Apollos ay isang tanyag na kumbaga debater. Isa siyang apologist, isa siyang preacher. Tanyag to. Ngunit si Apollos kulang yung gospel niya. Sapagkat ang tinuturo niya yung Old Testament. Kaya dumating si Aquila at si Priscilla para turuan si Apollos. Si Apollos, mga kapatid, ay figure po talaga siya sa church. Kaya makikita niyo sa 1 Corinthians
na nakasulat doon na, sinasabi ng iba, ako'y kay Apollos, ako'y kay Pablo. Kasi sikat na sikat po talaga si Apollos, kung saan man siya pumunta para talaga siyang sikat na preacher, apologist, na inaabangan talaga. No? Kaya sa pagtuturo ni Apollos, naging kalakasan po yun sa church. Marami po talagang sumampalataya dito sa Efeso, pero may kulang. Itong mga sumampalataya na to, na bautismoan sila, sa bautismo ni Juan Bautista. So pag-usapan natin, ang first point ng baptism ay baptism in water or baptism in the name of Jesus. No? When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Ang nagbaptize sa kanila si Pablo, of course. Bakit kailangan nila mabautismuhan? Sapagat sabi nila dito, sa verse 3, kung gayon, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo? Sa verse 3 pa rin, bautismo po ni Juan, tugon nila. Ang bautismo po ni Juan, yan. Sige, balik tayo sa slide. Ang bautismo po ni Juan ay bautismo ng repentance. No, bautismo ng pagbabalik loob, ito'y katibayan na ikaw ay nagbabalik loob sa Diyos. Ito rin po ay bautismo ng preparation for the coming of the Messiah. No? Preparation for the coming of the Messiah. Yan, si John the Baptist nga po yung boses sa ilang na tumatawag na, the kingdom of God is coming, magbalik loob na kayo sa Panginoon. So yung mga alagad sa Ephesians, na bautismo sila sa bautismo ni John. Ngayon, narinig nila yon kay Pablo, nagpabautismo sila sa bautismo sa pangalan ni Jesus. Ano yung ibig sabihin nun? Public declaration to follow Jesus, of course. And first step to obedience. Noong una, public declaration lang ng repentance. Ngayon, public declaration na susunod na sila kay Jesus. No turning back na. No? Which is, ibang klase to para sa mga tao. No? Especially sa mga Hudyo. Na mula sa old faith nila, kay Jesus na sila susunod. This is the first response, step to obedience and the correct response to salvation. Sa New Testament or sa early church, ang response nila sa salvation, alam niyo kung ano, nagpapabautismo sila agad. No? Sa atin, antayin pa natin yung, yung swimming, outing, bago magpabaptize. No? Though, hindi naman talaga siya sa ating pagka-understand ng Bible, sapat na yung pananampalataya kay Jesus. No? Bakit yung lalaki sa tabi ni Jesus nung pinako siya, hindi naman nabaptize yun, hindi naman nilubog sa tubig. Ligtas pa rin. So, sa understanding natin ng faith, ng Word of God, sapat na yung manampalataya kay Jesus. Ngayon, kung may chance siya magpabaptize, dapat magpabaptize agad. Sino rito mga nabautismohan na? Taas kamay. That is the first step to obedience. Iba yung yung bautismo nung baby Meron pa sinasampal-sampal ng father. Naantay ko kasi nagninong ako Parang sa ibang bansa lang yata yun Tampal-tampalin, no? Gulat din Iba yon. Hindi po yung baptism. Ang baptism po dapat nasa tamang edad tayo. So, sa mga hindi pa po nagpabaptize, kailangan po natin magpabaptize. Especially kung papasok tayo sa ministry, kailangan po nating magpabaptize. Because yan po ang correct response to salvation. No? And first step to obedience. Ngayon, itong mga alagad na to, they are already disciple, devout follower of Jesus, nagpabautismo sila. Hindi na naging tanong sa kanila na, magre-rebap ako rebaptize, mareribam ako. Hindi sila na-offend na ma-accept nila na parang may kulang sa kanila. Sa halip, nagpabautismo sila agad. Alam nyo, naging result ng obedience na ito. Yun po ang next. First, baptism in water, ang ibig sabihin ng mga kapatid, obedience, no? Kung ano yung kulang sa'yo, ipapuno mo sa Panginoon. Obedience, obedience. Ito po ang naging bunga, baptism of the Holy Spirit. Sa Acts 19:6-7, nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, buwaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila nagsalita ng iba't ibang wika, nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. After nilang mabaptize sa water, pagkaahon niyan, nilehan siya ni Pablo. Nilehan si Pablo, dun mismo sa puntong yung nagsalita sila iba't ibang wika.
Nangyari rin ba ito kay Pablo? Nangyari po ito kay Pablo. Napuspos rin po siya ng Holy Spirit. Nung nilehens po siya, after siyang ibaptize ni Ananias, pagkaahon niyan, nalaglag sa mata niya yung parang mga scales. Mga scales sa mata niya, nalaglag. At nakakita na siya, doon siya napuspos ng banal na spirito. It is a fact. It is a requirement. It is a must ng isang Kristiyano hindi na nabautismohan sa tubig. Pero kailangan din nabautismohan sa Holy Spirit. Ang ibig sabihin po ng salitang bautismo na ilubog. No? Ilubog or nagpasakop. Pag sabing nabaptize tayo ng bubong. Ayan, no? Baptize tayo ng bubong, nasakop tayo ng bubong. Yan yun. Nasa lilim tayo ng bubong. Or pag sinabing baptize din, yung soaking or immersion, yan po ibig sabihin ng baptism. Ngayon, ano ibig sabihin ng baptism of the Holy Spirit? Or baptism in the Holy Spirit? It is immersion in the Holy Spirit. Magbabad, magpasakop, lumubog. Yan po ang ibig sabihin yan. Yan po ang ibig sabihin ng mabaptize in the Holy Spirit. But right now, sa panahon natin, maraming Kristiyano yung, hindi pa baptize ng water, kasi nga wala pa schedule ng baptism, pero bakit hindi pa rin baptize ng Holy Spirit? Pastor, ano po ba nauuna? Baptism of the water or baptism of the Holy Spirit? Walang sequence dyan. Minsan nauuna ang Holy Spirit, saka ang water. Or vice versa, water muna, saka ang Holy Spirit. But either way, kailangan mong mabaptize. Maraming lumalakad na Kristiyano sa mundong ito. And maybe even sa lugar na ito. Pastor, baptize ako ng water. Ito yung petsa. Kapatid, baptize ka ba ng Holy Spirit? Kapatid, naranasan mo na ba ang banal na Espiritu? Kaya nga rito sa 19, verse 2, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Sa verse 3, anong uri ng bautismo ang tinanggap ninyo? Anong uri ng bautismo ang na-experience nyo? Sa English na salin yan. What baptism did you experience? Because ang baptism in the water is an experience or maybe a symbol. But baptism in the Holy Spirit is an experience. Mga kapatid, pag nag-uusapan natin revival, hindi pwedeng ma-ignite ang revival sa church kung ang mga ang revival sa community kung ang mga Kristiyano mismo hindi revive. At hindi mangyayari ang revival kung tayo, mga Kristiyano, hindi puspos, hindi nabautismuhan ng banal na Espiritu. Kaya nga po sinasabi rito sa chapter 19, verse 5. Verse 6, nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, buwaba sa kanilang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Mga mahal kong kapatid, kung nararamdaman po natin na ang pagiging Kristiyano natin ay matamlay, kung ang pagiging Kristiyano natin ay parang paulit-ulit na lang, kung ang pagiging Kristiyano natin ay walang kulay, parang sinabawang gulay na walang kulay. Sabi nga sa kanta, kailangan mabautismo ng Holy Spirit. Kailangan mong mapuspos ng Holy Spirit. Kailangan mong maranasan. Kailangan mong maranasan yung pagdila ng apoy. Kagaya ng naranasan ng mga naunang alagad. Pastor, ano po ba yung pinagkaiba ng mga naunang alagad sa panahon po natin ngayon? Gusto niyo po sabihin ko kung ano? In the dispensation of our time, or sa panahon natin ngayon, kapag uusapan yung Bible, wala pong pinagbago. Wala pong pinagbago. Wala pong pinagbago. Sapagkat nasa church era po tayo. At sila namuhay din sa tinatawag na church era. Anong kailangan mangyari para may magbago? Kailangan bumalik si Jesus. Ibig sabihin yung time natin, yun din yung time nila. Kung sa klase, kung ang English ngayon kung ang subject ngayon ay English or science, yun pa rin yung subject hanggang ngayon. Nagets niyo ako? Ulitin ko, kung yung subject dati ay English, yung subject ngayon, English pa rin. Kung ilang taon man naabutin, hindi ko alam. Pero sa classroom, kung 1 oras, 2 oras, yun pa rin. Anong next ng
ng subject na yan, maybe recess na. Pero kailangan may mangyari para mabago. Kailangan dumating si Jesus para may mabago. Ibig sabihin, yung Spiritong tinanggap nila, yun din yung tatanggapin natin. Kailangan nating tanggapin. Yun lang yung pinagkaiba eh. Sila tumatanggap ng Holy Spirit, tayo hindi tumatanggap ng Holy Spirit. Hello? Sila may buhay. Yung kanilang ministry, tayo walang buhay yung ministry kasi tuyot. Sila ubas, tayo pasas. Sorry, Lord. Kailangan ng sustansya. Kailangan ng banal na spirito. Kailangan, mga kapatid, tayo mapuspos ng banal na spirito. Tignan natin. Every believer, disciple should be baptized in the Holy Spirit. Kaya nga tinanong ni Pablo, disciple kayo? Nung naniwala ba kayo, nabaptize na kayo ng Holy Spirit? The same question I want to ask you. Nung naniwala kayo, nabautismohan ba kayo ng Holy Spirit? The same question I want to ask to you. Because lahat po ng mananampalataya, lahat ng disciple, kailangan at dapat mabautismohan ng Holy Spirit. Jesus baptizes in fire and spirit. Tingnan niya po natin yan sa Matthew. Ang nagsasalita po nito si Juan Bautista. Binabautismohan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi. So yung baptism po ni John is baptism ng repentance, no? Ayun, bilang patunay ng inyong pagsisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit, ang darating na kasunod ko, sino to? Darating na kasunod ni John the Baptist? Jesus. Okay. Ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaya sa akin, hindi man lang ako dapat magdala ng kanyang sandalyas. Alam niyo po, si Jesus hindi po nagbabautismo sa tubig. Lahat po ng binautismohan ng mga sumunod, ng mga disciple, lahat po na nagbautismo niyan, mga disciple, mga apostol, mga pastor, mga elder. Pero alam niyo po ba kung kailan magbabautismo si Jesus? Sa panahon na tayo'y mabautismohan na sa apoy at sa Espiritu. Because si Jesus dumarating, hindi magbautismo para sa tubig. Gawain po yan ng mga disciple, ng mga Kristiyano, ng mga leaders. Pero si Jesus dumarating upang magbautismo sa Espiritu at magbautismo sa apoy. So dalawang bagay po yung kailangan maranasin isang Kristiyano, bautismo sa tubig, bautismo sa Espiritu at apoy. Iisa lang po yan, baptism in fire and spirit. Ibig sabihin po ng bautismo sa Espiritu at apoy, yung kapangyarihan ng Diyos lumukob sa'yo. Sapagkat, anong pinagkaiba ng relihiyon at relasyon ng isang Kristiyano kung tayo mamumuhay lang din ng walang kapangyarihan? Alam niyo kung anong nag-set apart sa mga Christians? Sa Kristiyano, may kapangyarihan ng Diyos. May pagpapagaling ng karamdaman, may pagpapalayas ng demonyo, may pagsalita ng iba't ibang wika, may pagbuhay ng mga patay. Even si Jesus, ang pinagkaiba niya sa mga ibang nagsabing mga leader, mga religious leader, si Muhammad patay na. Si Buddha, baka na-reincarnate na. Nasa ano na siya? Ano ba to? Havana, Savannah, something like that. Habayaan, hindi. Savannah, something. Parang yung ano nila, yung paradise nila, may ganun sila eh. Pag na-reach mo yung parang pinakadulo, tapos makakalampas ka sa reincarnation, Havana. Yan. Nakalampas siya sa reincarnation. Ganun din sa Hinduism. Lahat po, mga kapatid ko, patay na. Si Jesus, hindi siya nanatiling patay, muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. At siya po ay nag-ascend. At hanggang ngayon nagbi-ministry po para po sa atin. Anong ministry? Jesus sa langit. Siya po yung pumapagitna sa atin. No? Sa Diyos Ama. Siya po ang naghahanda ng titirhan natin. Yan po yung mga ministry ni Jesus habang siya ay nasa langit ngayon. Priestly ministry po ang ginagawa ni Jesus. Kaya mga mahal kong kapatid, Holy Spirit is the power from on high. Sige nga, tingnan natin, Lucas 24 verse
49. Na imposible mag-umpisa ang revival without Holy Spirit. Hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Yan po yung tinanggap ng bawat Kristiyanong sumampalataya, Holy Spirit. Kaya tayo mga kapatid, kailangan po natin mapuspos ng banal na Spirito. Sige, balik tayo sa slide. Holy Spirit enables the disciple to do greater things. Sa John 14. Yan. Ang nanalig sa akin ay makagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito. Sapagkat babalik na ako sa Ama. Ang ine-expect pala sa atin ni Jesus, tayong mga sumasampalataya sa Kanya, gagawa pa po pala ng higit. Sa mga, tingnan mo natin, nanalig sa akin ay makagawa ng mga ginawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hingin ninyo sa pangalan ko, gagawin ko upang luwalatiin ng Ama sa pamagitan ng anak, kung hiling kayo ng anumang pangalan ko, ito ay aking gagawin. Maraming miracles po nagawa si Jesus nung nasa lupa siya. Paano pa kaya po ngayon nang siya ay nag-ascend na? Hindi na po limited si Jesus sa gutom, sa pagod. Hindi na po limited si Jesus. Ibig sabihin si Jesus pwede na makapag-work 24/7. Amen? Dati hindi pa po siya pwede makapag-work 24/7 eh. Nagugutom nga yan eh. Napapagod nga. Nainis pa nga dun sa mga nasa templo. Binalikwas yung table eh. Hindi po nakapag-work si Jesus 24/7. Ang ginagawa niya, tuwing umaga, gigising siya, magpipray siya, at hanggang gabi na yan. Pero hindi siya pwedeng mag-work sa panahon ng pahinga. Pero ngayon, si Jesus pwede na mag-work 24/7 na. Kasama pa natin ang Holy Spirit na sinugo niya. Holy Spirit is the power from on high, and dahil po tayo mga tumanggap ng Holy Spirit, ina-expect po sa atin ni Jesus na makakagawa pa ng higit pang dakila sa mga nagawa niya. Kailangan lang po mapuspos po tayo ng Holy Spirit. Kailangan lang po maranasan natin ang pagkapuspos ng Holy Spirit. Again, revival po ang pinag-uusapan natin. Kailangan baptism in the water, kailangan baptism in the Holy Spirit. Anong resulta nito? Sa verse 8. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pupasok sinagoga at buong tapang na nagpapaliwanag sa mga naroon at inihikayat sila tungkol sa kaharian ng Diyos. Preach with boldness. Ito po ang bunga ng mga puspos sa Holy Spirit. Pag tayo po puspos ng banal na Espiritu, matapang po tayong mangaral ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ito po ang naging bunga para po kay Pablo at sa mga disciple. Sapagkat sila po ay puspos ng Holy Spirit. Meron po silang supernatural power. Tignan nga po natin sa Acts 4:29. Ito po yung panalangin ng mga disciple, nila Pedro at Juan, after po silang ipatawag sa sinagoga at hagupitin. No? Nag-pray sila. Ngayon, Panginoon, tignan nyo, pinagbabantaan nila kami. Bigyan ninyo ng katapangan ng inyong mga alipin upang ipangaral ang inyong salita. Ayan. Iunat ninyo ang inyong kamay. Sige, verse 31. Pagkatapos silang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ito po ang bunga ng mga puspos ng Holy Spirit. Matapang po na nangaral ng salita ng Diyos. And this is what is lacking in today's church right now. Kulang po tayo ng mga bold, ng mga matatapang, ng mga mangaral ng salita ng Diyos. Mga wimp tayo. Mga mahiyain. Mga makasarili. Iniisip natin kung anong iisipin ng iba sa pangaral ng salita ng Diyos. We are to preach in season or out of season. Matatapang lang pag nasa pulpit. Matatapang lang pagka nasa church. Matapang lang mag-share. Pero pag nasa eskwelahan na, pag nasa trabaho na, pag nasa neighborhood na, pag nasa bahay na, wala nang kaya na mag-share ng Word of God. Ang tawag ni Kuya Sherwin, mga CIA, secret agent
mga Kristiyanong secret agent. Nandito na po tayo sa panahon na to ngayon. Gising po tayo mga kapatid. Ang Kristiyano tinawag na mag-preach. Hindi lang pag nasa church, pero kahit nasa labas ng church. Kaya maging sensitive ka, makinig ka sa Holy Spirit. Pag may pinapasharean sa'yo, sharean mo. Pag may pinapasabi sa'yo yung Holy Spirit, sabihin mo. Sapagkat yan po ang ginagawa ng mga tunay na Kristiyano, nakikinig sa salita ng Diyos. Again, saan nga tayo kabilang na kingdom? Kingdom of God. Kaya anong susundin natin na kalooban? Kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng ating sarili. Pero na lang kung are you building your own church or your own kingdom, kabilang ka sa sarili mong kingdom. Ang isang kingdom may hari. Ang isang kingdom may panuntunan. Ang hari nag-utos. Ang utos ng hari, mag-preach ka. Pero sabi ng hari, anak, bago mo magawa yan, kailangan mo ng kasama. Ito, sinusugo ko sa iyo ang aking banal na spirito. Ang banal na spirito makapangyarihan, nakakagawa ng himala. Ang banal na spirito mag-i-inspire sa iyo. Ang banal na spirito, iyong kaibigan, iyong comforter. Ang banal na spirito, iyong tagapagtanggol. Kaya po, makakahayo tayo. Kailangan lang puspos. Again, revival. Para magkaroon ng revival, kailangan ng bold preaching of the Word of God. Para magkaroon ng revival, kailangan ang nagsasalita, ang Diyos, hindi ang tao. Kailangan nandun yung conviction. Hindi lang yung pangongonsensya nung nagsasalita. Sa halip nandun yung conviction na pagka-receive ng salita ng Diyos, nararamdaman mangusap sa iyo ang salita ng Diyos, ang Espiritu Santo. Kailangan may pagtawag ng kasalanan. Kailangan may pagtawag ng panunumbalik sa Diyos. As if binubungkal yung puso mo. Binubungkal ng binubungkal, kinakalaykay ng kinakalaykay, even yung mga kasalanan na nakatago sa pinakamalalim na. Nakala mo, nakalimutan mo na. Pero hindi nakalimutan ng Diyos. Habang hindi mo sinasauli, hindi mo nire-repent sa Kanya. Bubungkalin ang puso ng tao. Bubungkalin ang puso ng tao. Kung matigas, ang tawag niyo sa ganon? Hindi, yung may patulis. Piko. Pipikuin ang puso ng tao. Pipikuin ang puso ng tao. Kung matigas pa rin, babasain ng kaunti. Pipikuin ang puso ng tao. Ikakalaykay hanggang mabuhaghag. Mabubuhaghag, hanggang pwede ng taniman ulit. Sa puntong ito, mga kapatid, maaaring may mga pusong kailangan ng pagkalaykay sa Diyos. Kaya hindi mo ma-receive ang salita ng Panginoon, kaya hindi mo marinig ang pakikiusap ng banal na Espiritu sa'yo, sumisigaw na siya. Kaya hindi mo marinig kasi maaaring matigas ang puso mo. Magpakalaykay ka sa Panginoon. Magpabungkal ka sa Panginoon. At hayaan mo maitanim ang kanyang salita sa iyong puso na kagaya ng binhi. There should be a bold preaching of the Word of God. There should be a radical living of Christian life na hindi nagko-conform sa mundo. Na hindi nagko-conform sa standards na sinasabi ng mundo. Jesus preaches with authority. There should be a preaching with authority. Hindi kagaya ng pagpipreach ng mga eskriba at mga pariseo. Kailangan nagpipreach tayo with authority at mangyari lang po yung mga bagay na yan. Yung boldness, yung preaching in season or out of season, at yung preaching with authority kung tayo ay sumusunod sa Diyos, yun yung baptism in water. Pangalawa, baptize in the Holy Spirit. Verse 9. 19 yata to. Sa chapter 19, sa next slide tayo. Facing persecution. Yan. 19 verse 9. I think 9 ba to? Tama na yun nga. Ngunit may ilan sa kanila na nagmatigas at ayaw sumampalataya at nagsalita pa ng masama laban sa daan. Ito yung tawag sa samahan nila dati.
na ngayon ay Christianism na ang tawag. The Way ang tawag. Sa harap ng kapulungan, kaya't iniwan ni Pablo ang sinagoga kasama ang mga mananampalataya. Sige, balik po tayo sa slide. Ayun o. Is becoming hardened. Habang nakikinig sila, yung heart nila became hardened at naging disobedient at nagsasabi pa ng mga evil things about the way. Ayun, the way. Yan po yung dating tawag sa Kristyanismo. The way. Bago naging tinawag na Christians. The way, before the people. Then umalis si Pablo sa kanila kasama yung mga alagad at nagturo naman, tinuloy niya yung pagtuturo niya sa School of Tyrannus or kapulungan ni Tyrannus. Ine-expect po natin na pag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, smooth lahat. No? Lord, sumusunod naman po ako sa kalooban mo. Bakit ganito? Bigla akong tinatuwa ng magulang ko. Lord, sumusunod naman po ako sa kalooban mo. Hindi po, umalis po ako sa trabaho na to na sa tingin ko ay nagkakasala ako at hindi naluluwalhati ang pangalan mo. Bakit ngayon, Lord, hirap ako makahanap ng trabaho? Lord, sinabihan ko lang naman yung ganito, yung ganyan. Tumayo po ako sa iyong salita. Bakit naging ganito pa po, Lord? Mga mahal ko kapatid, hindi na po bagong bagay ang persecution. Sa lahat ng magsiseryosong sumunod sa Diyos, kasunod mo na ang persecution. At ang nangyari dati, taliwas sa nangyari ngayon. Alam niyo po ba dati, habang mas sumusunod ka sa Diyos, lalong mas dumadami yung panganib. Habang mas sumusunod ka sa Diyos, lalong mas nagiging mahirap. Habang sumusunod ka sa Diyos, lalong yung buhay mo napupunta sa bingit ng kamatayan. Ano sabi ni Pablo? Ilang beses ako nasiraan ng bangka. 3 gabi ako nagpalutang-lutang sa dagat. Ilang beses ako nakaranas ng gutom. Natuklaw pa ako ng ahas. Ngayon, yung mga sumusunod sa Diyos ngayon, especially sa mga western countries, si Kubuloy, merong helicopter. Di ba? Meron siyang garden sa Davao. Napakarangya ng buhay. Sa western countries, mga pastor may jet. Kasi kailangan daw para maganapan yung Nakakalungkot lang po na ang equivalent na po ng success sa ministry ay pera. Sa halip na mga kaluluwang naligtas. Sa halip na mga sakripisyo at mark of persecution ni Jesus. Ito po ang katotohanan. Sabi po ni Billy Graham, the Bible clearly says or states that faithfulness and persecution often go hand in hand. Pag faithful ka, asahan mo na persecution. Tapat ka sa faith mo, asahan mo na yung persecution sa school. Kristyano yan, pastor yan. Faithful ka, asahan mo na yung panunuya sa trabaho. Hindi ka umiinom, asahan mo na. KJ yan. Sa family mo, asahan mo na. Na baka kagaya nung iba nating youth dito, tinapon yung damit sa labas. Diyan ka na tumira sa church. Mamili ka. Church o titira ka dito. O kaya, girlfriend o si Lord. Madali ang choice dyan. Si Lord dapat. Huwag niyong anuhin yung boyfriend nyo, girlfriend nyo. Si Lord ang unahin nyo. Si Lord ang i-focus nyo. Madali ang choice dyan. Nasasabik ang iglesia, nasasabik ang church sa persecution. Are you with me? Nasasabik ang church sa persecution. Sapagkat when persecution comes, napapatunayan ng faithfulness. Ulitin ko, nasasabik ang church sa persecution because when persecution comes, faithfulness appears. Napupurify yung gold. Paano kaya pagpunta rito sa church, sa Block 40, diyan sa taas, 41, merong security. Lalatiguhin ka muna bago ka makaupo dyan. Lalatiguhin ka bago ka makapunta dyan. May pupunta kaya? O kaya, papaulanin ng malakas, papabalikin si Enteng. Bagyo ulit. Linggo.
Persecution ba yun? Hindi naman persecution yun, Pastor. Pero hindi pa nga persecution yun, ang dami nang natutunaw. Mga kapatid, masyado na yata tayo nagiging comfortable. Masyado na yata nagiging madali sa atin yung pag-church. Masyado na yata nagiging option lang sa atin yung pag-church. Convenient ngayon, Pastor, may online. Hindi na po yata tayo na nag-e-effort para tayo ay makasamba. Maaring hindi na yata natin tinatanggi yung sarili natin, itanggi po natin ating sarili sa pagsamba, sa pagpunta sa lugar na to. Ilan po kaya ang magpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos pag dumating tong persecution? May matitira kaya? 10? 20? Sapagkat pag dumarating ang apoy, napupurify ang gold. Lumalabas ang tunay na gold. At nasasabik po ang church sa persecution. Pag dumating ang persecution, ang mga taong hindi puspos, hindi tatagal. Pasensya na po. Pag dumating ang persecution, pag dumating dito, yung mga Hamas, ISIS, pupugutan ka ng ulo pag hindi ka nagdadasal ng dasal nila. Pupugutan ka ng ulo, gagamitin yung itak na mapurol. Walang tatagal. Pero tatagal ka kung puspos ka ng Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit ay power from on high, kapangyarihan na bigay sa'yo ng Diyos. Kasama mo ang Diyos. Kailangan yan. Hindi lang po yan optional na reseta na pwede mong inumin. Nasa iyo kung inumin mo o hindi. Kailangan niya kung tunay kang Kristiyano. Kung gusto mong tumagal, kung gusto mong manatili, kung gusto mong hindi mawala, kung gusto mong makasama ang Diyos. Holy Spirit. Kailangan mo. Para pag dumating yung time ng unos, ng bagyo, ng persecution, tatagal tayo. The devil doesn't persecute those who aren't making a godly difference in the world. Baka madali na yung pagiging Kristiyano natin masyado. Hindi tayo nakakaranas ng persecution. Baka siguro tropa natin si Satanas. Hindi ipa-persecute si Satanas yung tropa niya. Tropa niya yan eh. Hindi niya aabalahin yan, tuloy mo lang. Ano ba yung ginagawa mo? Tuloy mo lang. Hindi kita liligligin. Hindi kita aabalahin sa buhay mo. Yan ay buhay mo. Kung ano yung ginagawa mong kasalanan, tuloy mo lang. Hindi ka liligligin. Hindi ka abalayin ni Satanas. Ituloy mo lang yan. Nakakatulong ka kay Satanas. Ngunit, kung tayo po ay nagnanais sumunod sa Diyos, persecute tayo ng mundo. Kaya even sa point na ito, panawagan ng Diyos na yung mga known na kasalanan sa buhay natin, talikuran natin. Yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos, bilang pagsunod, gawin na po natin agad. Sige po, facing persecution. Taas natin. Signs and wonders. God was performing extraordinary. Git na lang. Gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala. Sa 11 niya, no? Sa pamagitan ni Pablo, kahit panyo o damit na kanyang ginagamit ay dinala sa mga may sakit at gumagaling ang mga ito at lumayas ang masamang spiritong nagpapahirap sa kanila. Nagkaroon po ng dakilang miracles nung panahon po ni Pablo. No? At ito po ay ito rin ay nag-i-ignite ng revival. So, believers will be followed by miracles. Ito po ay senyales at pangako ng Diyos sa mga mananampalataya na sila'y makakagawa ng mga ganitong tanda sa Matthew 16. Yan. Tignan nga po natin yung tanda upang natin. Sa 16 tayo mag-umpisa. Okay lang po ba mga kapatid sa bayang pagbasa? 16 hanggang 18. Ready? Read.
at ang mga sumasampalataya ay magkakaroon ng gantong tanda. Hindi naman sinabi doon, at ang mga apostol na sumasampalataya ay magkakaroon ng gantong tanda. At ang 12 disciples na pinili ni Jesus ay magkakaroon ng gantong tanda. Ang sinabi ay, ang mga sumasampalataya. Ibig sabihin, it includes me and you. Wala po tayong pinagkaiba sa kanila. Tayo rin po ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na magpalayas ng demonyo, magsalita ng iba't ibang wika, magpagaling ng may karamdaman, at kahit makainom ka ng, batuklaw ka ng ahas at uminom ng lason, gagaling ka at hindi ka mamatay at ang hawak na yung kamay, gagaling. Pero huwag kayong inom ng lason baka bigla niyong kayong uminom ng lason or magpatuklaw kayo sa ahas. That is foolishness, no? Gusto niyo ba malaman kung ano yung tamang application ng mga bagay na to para makita natin to sa bawat araw? Amen? Amen? Ito po ang application. Gospel bearers will be followed by miracles. Ang mga humahayo at nagpapahayag ng salita ng Diyos, sila po yung sinasamahan yan. Balik tayo sa Marcos 16. Tignan natin kung sino yung may mga ganyang tanda. 15 tayo. Taas. Yan. Sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. At sa Matthew 28 verse 20, ako'y kasama ninyo hanggang sa dulo ng sanlibutan or hanggang sa dulo ng panahon. Ibig sabihin, ang mga taong humahayo na dala ang mabuting balita ng Diyos, sila yung sasamahan ng mga tanda na to. Kaya po pala, pastor, wala masyadong gantong tanda kasi wala nang humahayo. Wala nang willing. Wala na. Wala nang gumagamit ng kapangyarihan. Meron siya kapangyarihan pero di niya ginagamit. Kasi hindi siya willing gamitin. Kaya mga kapatid, kung nais po natin maranasan to, itong mga tanda na ito, humayo po tayo. Sapagkat sila po yung tiyak na sasamahan ng Diyos. Mapapansin yung mga gumagaling na karamdaman, mga pipi nakakarinig at nakakapagsalita. Nakakarinig lang actually. Yung mga basag na buto gumagaling. Meron po ako niyang na-experience. Bagong-bagong Kristyano pa lang ako niyan. Naka-attend po ako sa healing seminar, something like that. Sa Angono. So dahil healing seminar, maraming mga pinapunta, mga may sakit. At particularly yung meron doon 10 pipe. 10 pipe, sinama ng kaibigan nila. So, pinag-pray, hinawakan yung tenga, dito yung kamay. Pinag-pray. Yung mga nag-pray lang is yung mga members lang din na nandun, mga umattend, mga matatanda na rin. Nakakarinig na sila. Miraculously. Sabi, ulitin niyo yung sasabihin ko Jesus! Jesus! Ganon sila. Jesus! Ganon. Kasi para silang bata ulit Hindi trained yung dila nila So, parang magiging pipi po talaga sila. So, Jesus, narinig mo ba? Sabi, Papa, gano'n sila. So, kaya nila nauulit kasi naririnig na nila. Isa rin sa, miraculous na ginawa ng Panginoon na na-experience ko, bukod doon sa mga biglaang gumagaling na sakit, mga lagnat na nawawala, totoo po yan, nangyari po yan, agad-agad yan, immediate yan. Pero meron po akong kaibigan, kakilala na, nung time na yung baguhan pa lang siya, na sinesharon ko ng Word of God, na nung na-meet ko siya, basag na yung dito niya. So, naging kadete ko siya sa CAT, pagka pupugay siya nakaganto, kasi nga basag to Tawag namin sa kanya Darna. Dumadar na siya, ganyan siya. So, binabalik namin, ganyan siya. Alam niyo mga kapatid, bunga lang din nung seminar na yun, in-apply namin yung mga natutunan namin, pinag-pray namin, 3 beses kami nag-pray. Hindi ko inaangkin yung glory kasi 3 kaming
Kasama siya, bali 3 kami nag-pray. Yung kasama ko nag-pray nung na isa si Risa. So ako, siya, yun nga, tapos si Risa. Lehans namin, no? Lehans. Noong una, wala. Pangalawa, parang meron. Pangatlo, meron na. Basag po kasi yung buto rito, nakipagsapakan daw. Nakipagsapakan daw yun eh. Sa probinsya, basag yung buto niya. Ngayon, buo na. Buo na. Pinag-pray. Mga kapatid, kung nais po natin maranasan itong mga to, pagsalita ng iba't ibang wika, pagpapalayas ng demonyo, pagpagaling sa mga may karamdaman, humayo po tayo. Ito po ay mga tanda na binigay sa mga Kristiyano kapangyarihan para sa mga willing sumunod. Bakit sa ibibigay yung kapangyarihan kung di ka naman willing sumunod? Amen? Bakit ka bibigyan ng allowance ng nanay mo kung di ka naman aalis ng bahay? Di ka papasok. Sino yung may ganon? Okay na ba sa inyo mga nanay, mga ate kuya, na bibigyan mo ng allowance ng baon pero di papasok? Di ba? Kalokohan. Bibigyan mo ng allowance, hindi naman siya papasok, o huwag ka nang mag-allowance. Pero kung gustong pumasok, gagawa ng paraan ng nanay. Ng tatay, ipapangutang para makapasok yan, kukuha ng sideline para makapasok yan. Kasi gustong pumasok, dahil papasok siya, gusto mong bigyan ng allowance or baon. Ganon din po si Lord. Kung gusto mong humayo, kung gusto mong sumunod sa Diyos, bibigyan ka niya ng kapangyarihan. Binigay niya na sa iyo actually ang kapangyarihan. Yung mga tanda, nakasama ng mga taong humahayo sa pangalan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kahit nasan ka man pumunta, huwag mo ikakaila na Kristiyano ka. Kung gagawin mo yon, sasamahan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Sasamahan ka ng Espiritu ng Diyos. Makikita nila sa buhay mo na ikaw ay lingkod ng Diyos at tuluwalhatiin nila ang Ama sa pamagitan mo. Pumunta ka man ng ibang bansa, pumunta ka man sa ibang lugar, magtrabaho ka man sa ibang lugar, anumang profesyon, huwag mo ikahiya ang Panginoon. Pang-anim, counterfeit. Facing counterfeit. Pag sinabi pong counterfeit, mga kapatid, ito yung mga peke. Kumbaga mga China products. Mga imitation. Something like that. No? Imitation yan. So, meron dito na dahil sa katanyagan ng pangalan ng Panginoong Yesus at sa mga miracles sa ginagawa ng Diyos sa pamagitan ni Pablo, may mga gumaya. Namangha sila sa miracles na ginagawa ni Lord sa buhay ni Pablo, sa pamagitan ni Pablo. So sa verse 11, gumawa ang Diyos ng mga pambihirang himala sa pamagitan ni Pablo. Sa verse 13 tayo, talon. May ilang Hudyo doon na naglilibot at nagpapalayas ng masamang spirito. Ginawa nilang sideline, nagbablog siguro sila nito, no? Ginawa nila ng vlog, yung pagpapalayas ng demonyo. Magkakapatid dito mga to. No? Kung di ako nagkakamali, 7 anak to ni Iskeba. Si Iskeba ay punong saserdote ng mga Hudyo noong panahon na iyon. Pinahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus sa pagpapalayas sa mga spirito sa sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ni Hesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. Kabilang sa mga gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Iskeba, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Okay, na-realize ko rito na hindi lang pala yung mga anak ni Iskeba yung gumagawa. Meron pang mga Hudyo. Maraming mga Hudyo. Pero yung highlight dito is yung mga anak ni Iskeba. So bigyan ko kayo ng background. Si Iskeba nga ay punong pari ng mga Hudyo ng time na to. Ibig sabihin, famous siya. May fame siya, kilala siya, no? May authority siya. Ngayon siguro itong mga anak na to gusto magpa-impress sa mga tao at sa tatay nila na kaya naming gawin yung ginagawa ni Pablo. Kaya naming gawin yung higit na ginagawa ng aming tatay. Kasi itong mga Pariseo, hindi na sila naniniwala sa mga miracles. Hindi na po sila naniniwala sa mga miracles. No. So, for their own pain, for their own sake, ginawa nila, yun nga, sabi nung sinasapian, sa verse 15, subalit sinagot sila ng masamang spirito. Kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit sino kayo? No? Sila yung nilundag ng lalaki sinasapian ng masamang spirito, tinalo silang lahat
7 lalaki to tinalo sila ng isang lalaki. Hinubaran sila, sinaktan sila. Lumabas sila sa bahay na yun na hubad-hubad. Ibig sabihin, sila ay napahiya. Sila ay lumabas sa kahihiyan. Yan, no? Ano pat hubad at sinaktan silang tumakas sa bahay na yaon. Isang lalaki lang na nakita sa kanila. Remarkable dito yung sinabi ng masamang spirito. Kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, pero sino kayo? Alam niyo po ba, sabi ng isang preacher, si Leonard Ravenhill, kailangan ng isang Kristiyano kilala sa hell. Kailangan ng pangalan ng isang Kristiyano kilala sa hell. At pag narinig yung pangalan mo, nanginginig sila. Paano mangyayari yun? Kailangan yung fervent na pananalangin. Kailangan yung pagsunod sa Diyos. Yun yung magpapatanyag sa'yo sa hell. Sino gusto maging tanyag sa hell? Magkakaroon ka ng parang kay Lupi. Magkakaroon ka ng, ano ba yun? Yung bounty. O yan, tuksuhin mo yan Yan si Dave, kahinaan yan, yung malaki hita, yung mga ganon. Joke lang. Joke lang, guys. Nag-guess yung gusto kong sabihin? Pag tayo, tanyag sa hell, may bounty, gagawin lahat ni Satanas para mahulog ka sa kasalanan. Kasi pagka nahulog ka sa kasalanan, marami kang isasama sa pagka-downfall. Marami na pong mga sikat na mga preachers, mga nahulog po sa kasalanan. Si Bonnke, Reinhard Bonnke. Yun yung mga, ang daming gumagaling, ang daming talagang nakakilala, naliligtas sa mga evangelistic events niya, pero nalaglag siya sa kasalanan. Prostitute ang naglaglag sa kanya. Nahulog po siya sa kasalanan. Kaya, kung gusto po natin maging tanyag sa hell, that is a noble dream. Kasi kung tanyag ka sa hell, tanyag ka rin sa heaven. Amen? Kung nobody ka sa hell, kasi tropa ka nila, you are also a nobody in heaven. Pero asahan mo, maraming counterfeits. Maraming gagaya ng mga ginagawa mo. Maraming gagawin sa Satanas para pabagsakin ka. Tingnan nga natin yung sa English, yung sa slide ko. Ayun, no? But some of the Jews and Pharisees who went from place to place attempted to use the name of the Lord. Attempted. Tinangka nila. Tinangka nila pero di sila nagtagumpay. Pero tayo, binigyan na nga tayo ng kapangyarihan, ng authority, pero ayaw pa natin tangkain. Sabi mo sa katabi mo, tangkain mo. Gamitin mo ang pangalan ng Panginoong Yesus. Pagka nilagnat, check up agad. Gininaw ng kaunti, sarmak na tayo. Ilehans mo muna yan. Ilehans mo muna. Kung baby yan, ilehans mo. Makikita nyo ang kapangyarihan ng Panginoon. Alam nyo, sa Batangas, meron po doon, sa Lola Poling, hindi po talaga sila doon, gumagamit po talaga sila ng faith doon. Sa mga sakit nila. Hindi po sila kakabakabas sakit. Even yung mga sakit ng mga apo nila, ginagamitan nila ng faith, pinafasting nila, pinagpipray nila, ilehans nila. Biruin nyo naman, ang daming mas matatanda doon kumpara dito sa atin. Ginagamitan po nila ng faith. Kaya this is about time na itong mga to lalakas, tangkain, gamitin pangalan ng Panginoong Yesus, gamitin mo rin. Pag may temptation sa harapan mo, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Di ba? In Jesus' name. No swiping. Sabi nga, sa mga bata, di ba, pag natatakot ka sa dilim, in Jesus' name, in Jesus' name. Ganun kayo, no? Doon mo lang nagagamit eh. Di ba? Tangkain nyo naman po, gamitin nyo naman kahit paano yung power na binigay po sa atin ng Panginoong Yesus. Mamamangha kayo kung ano pong kayang gawin ng kapangyarihan ng Panginoong Yesus. And testimony po, ang kaibigan ko po at kapatid po natin na si Levi Martin na taga-Isla po. Nagkausap po kami neto nakaraan, nagkaroon po kami ng discipleship. Sabi niya, praise God. Di ba, kinuwento ko sa'yo nakaraan na sumakit yung ulo ko. Kasi para siyang, nagkaroon na siya ng stroke, mild stroke dati. Tapos, mula nung umalis siya sa hospital, gumaling siya, mga
Almost 2 years na. Ngayon lang ulit sumakit yung ulo niya. Sumakit yung dito niya, ang part ng ulo. Tapos ang ginawa niya, alam niyo po kung ano, nilehans niya. Sabi niya, pre, ginamit ko yung prayer na tinuro ni Pastor Tom. Ginamit niya na, sa pangalan ng Panginoong Yesus, I am healed. Dahil sa kanyang mga latay, kami gumaling. Ginamit niya yun. Bago pa lang po yung sa pananampalataya. Siya, nagamit niya, epektibo sa kanya, bakit hindi po natin gawin? Hindi po natin gamitin. Even sa mga vices, kung may bisyo yung asawa nyo, ilehans nyo pagtulog. Ilehans nyo. Bisyo ng asawa, pagsugal, online sabong, in Jesus' name. Kailangan po yung mga asawang babae nagpipray sa mga asawa nilang lalaki, vice versa. Kung ano po yan? Itong asawa ko, chismosa, i-rebuke in the Jesus name. Spirito yan. Itong asawa ko, palautang, i-rebuke in the name of Jesus. Try nyo lang. Try nyo lang. Yan po ang trabaho ng mga Kristiyano. Gamitin po natin ang pangalan ng Panginoong Yesus. At lastly, revival. Acts 19. Yan. Anong verses ba tayo? Marami? O sa 18? Okay. Sige. 17 muna tayo, 17. So ito, sa 17, nabalitaan niyo ng lahat ng naninirahan sa Epeso, yun nangyari sa mga anak ni Skeva. Maging Hudyo man o Hintil, kaya't natakot silang lahat at pinuri ang pangalan ng Panginoong Hesus. Ang naging bunga pa nun, hindi pala basta-basta dapat gamitin lang yung pangalan ng Panginoong Hesus. Makapangyarihan pala talaga ang pangalan ng Panginoong Hesus. So dahil doon, maraming sumampalataya sa Panginoon. Sa verse 18, marami sa mga sumasampalataya ang dumating at nagpahayag ng mga dating nilang gawain. Kanina pa natin pinag-uusapan yung revival at ito na yung ikapito. Ang ikapitong igniter ng revival, actually ito na po yung revival. Ito po yung imahe, biblical na itsura ng revival ng early church. Dumarating ang mga tao at nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Pupunta sila. Walang announcement. Walang handling ng mga parang news or something like that. Walang posting sa social media, pupunta lang sila. Maraming mga sumasampalataya ang dumating at nagpahayag ng kanilang mga dating gawain. Nangyari to, hindi agad-agad. Nangyari to sa loob ng 2 years. 2 years kasi yung pagtuturo ni Pablo dito sa Epeso. 2 years siyang nanatili. So, dumating, pinapahayag ang mga dating nilang gawain. Marami sa mga dating gumagamit. May mga dati bang gumagamit? Ay, uy, ano yung boss? Mga dating gumagamit ng mahika. Na mahika naman. Ito talaga si boss, oh. Mga dating gumagamit ng mahika ang nagtipon ng kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harapan ng madla. So, imagine natin kung ano nangyari. So, isang normal na meeting, di natin alam kung gabi, prayer meeting man, or kung ano man, isang normal na gabi or araw, sa isang mas malawak na lugar, maaaring sa plaza, dumating yung mga tao. Dumating yung mga tao na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Mga dating nilang gawain, mga tinalikuran na nilang buhay. Hindi lang yun kasi pwede kang mag-confess, hanggang ngayon ginagawa natin. Pero ibang klase yung dalhin mo, yung mga aklat na ginagamit mo sa mahika. It is forever lost na. Hindi ko alam kung gaano karaming libro yung dinala niya. Kung sigarilyo yun, baka dinala niya yung pakete ng sigarilyo. Kung alak yan, baka dinala niya yung isang case ng alak. No? Yun yung Diyos-Diyosan nila eh. Yan yung salamang kanila eh. Dinala nila sa harapan ni Pablo at sinunog sa harapan ng madla. Ano pa ba yung mga nagiging Diyos-Diyosan? Nagiging sanhi ng pagkakasala natin, ng bandage natin sa kanila. Mga aklat yan. Maaaring sa atin cellphone. Baka isa,
dinala niya yung ano niya, yung kabit niya. Sinunog. Wag naman. Ito po yung revival. Kung saan yung mga tao, ina-acknowledge nila yung kasalanan nila at yung pangangailangan nila sa Diyos, sinasabit nila sa harapan ng Diyos at kinatalikuran forever. Sinusunog. Ito. Sa kabuuan, ang halaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. 50,000 salaping pilak. 50,000 silver coins. Dalawa yan eh. Kung nung panahon siguro nila, denaryo. Pag denaryo, yan yung coin na may mukha ni Cesar. No? Denaryo, 1 denari. No? So, kung i-convert yan, sa panahon ngayon, nag-search ako, aabot yung amount niyan in today's money ng 150 million dollars. Ngayon, kung ang pinag-uusapan naman is yung talents na silver, which is mas mabigat yun, mas malaki yung halaga, aabot daw ng 1.5 billion dollars. So, pwede natin gawing safe sa 150 million dollars. So, ganun kalaki, karami yung ari-arian na tinalikuran nila. And para sa mga salamangkero, ano po nila to? Hobby lang ba nila yan? Hindi po. Trabaho nila yan. Ikabubuhay po nila yan. Nag-invest din po sila dyan. Pero yan na po yung naging sanhi na pagkakasala nila, nagiging bandage nila. Binigay nila sa Diyos. Binigay nila sa Diyos. Sinunog sa harapan ng madla. Sa ganitong makapangyarihang paraan ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Ito po yung revival. At ito po yung hinahantay natin sa Diyos. Actually, inaantay din sa atin ng Diyos na mangyari. Na mga tao, ang mga Pilipino, humarap sa Diyos, mag-confess ng kasalanan at isuko yung kanilang Diyos-Diyosan. Isuko yung kanilang buhay. Pastor, suko ko na yung yung Facebook ko. Nag-deactivate na. Yung pala may isa pang Facebook. May Smurf account. Ano tayo, mga kapatid? Di ba po, nung introduction ko kanina, sabi po natin, may dalawang klase ng revival. Ano po yung unang revival? C. Saan nag-uumpisa yan? C. Church. Sa church po ang unang klase ng revival. Kung saan yung mga Kristiyanong tulog, kailangan gisingin. Yung mga Kristiyano na may hawak-hawak pa rin mga Diyos-Diyosan, kailangang basagin. Una, church. Pangalawa, community. Sinong gusto magkaroon ng revival dito sa Floodway? Kunyari, dyan sa court, magkaroon po tayo ng normal na gawain or maybe prayer meeting. Tapos, dadalhin ng Diyos yung mga tao, confessing their own sins. Yung hindi mo na kailangang ipilit kasi Espiritu ng Diyos yung kumikilos. Yung hindi ka na nakapokus sa dami, sa bilang, hindi ka nakapokus sa programa, pero nakapokus ka sa kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Sino po gusto ng ganun? Paano naman po kaya ako sa Taytay? Sa Kalayaan Park tayo. Hindi na siya gathering lang ng mga Kristiyano na pupunta galing sa ganito, galing sa ganyan, may iba't ibang dalang banner, may iba't ibang dalang uniform. Pero ang mga pupunta na yung mga taong nanampalataya, nagsuko ng kanilang buhay. Yan po ang inaantay ng Diyos sa atin. Pero may kailangan munang mangyari. Ang kailangan mangyari, yung mga natutulog, magising. Yung mga taong nagkikibit-balikat, yung mga taong walang pakialam, yung mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos pero parang hindi naman kabilang, magising. Yung mga Kristiyano kailangan ma-revive. At para ma-revive, ulitin natin, baptism in water, ibig sabihin po nito, obedience. Obedience. Baptism of the Holy Spirit,
power, anointing, mapuspos. Preach with boldness. Kailangan nangaral tayo na may katapangan, na may confidence sa Diyos, na yung authority hindi galing sa atin, pero galing sa Diyos. Facing persecution, dapat na may nararanasan tayong persecution at na-overcome natin. Pero kung ulan lang yung persecution, ang lamya naman. Ulan at araw lang. No? Miracle, signs, and wonders. Dapat meron ding pagpapakita ng miracle, signs, and wonders. Facing counterfeit and experiencing revival. Dito ko po gustong tapusin ang ating pag-aaral. Maaari po ba tayong tumayo? Sabi po ni Leonard Ravenhill, sa pong tandang pastor, na nasa piling na ng Panginoon, isa rin siyang revivalist. The only reason we don't have revival is because we are willing to live without it. Kaya walang revival kasi okay lang sa atin na walang revival. Okay lang po ba sa inyo magpatuloy yung mga susunod na taon na walang revival? 20 years na ang JCOD. 30 years na. Sa darating na ulit na 50th anniversary ng JCOD. Wow! Tayo-tayo pa rin. Na-imagine nyo na. Amoy hukluban na tayo. Lahat. Welcome, 50th anniversary of JCOD. Ilang years yan? Sabihin natin nasa 20 years. Pero tayo-tayo pa rin kasi walang revival na nagaganap. Kaya walang revival na nagaganap kasi okay lang sa ating walang revival. Nabubuhay tayo ng okay lang, Lord. Okay lang, ganito lang yung pagsunod ko. Okay lang, Lord. Dala-dala ko pa rin sa buhay itong kasalanan na to. Okay lang, Lord, na matamlay yung pagsunod ko sa'yo. Walang sigla, walang gana. Mari po bang magtaas ng kamay yung nagsasabi na, Lord, gusto ko pong maranasan tong revival na ito. Lord, gusto ko pong makita sa henerasyon ko itong revival na to. At sino rin po yung magsabi na, Lord, gusto ko pong maranasan yung kapangyarihan ng iyong banal na spirito. Kung nais po natin, ito po ang sinasabi ni Pastor Alan Redpath. If you want revival, let me remind you that God only plants the seed of His life in soil which has been broken up by repentance. Sabi niya rito, kung gusto mo ng revival, i-remind lang kita na ang pagtataniman ng Diyos ng kanyang salita, ng binhi ng buhay, ay yung mga pusong durog, bukas sa repentance. Panawagan para sa church. Kung meron po tayong mga kasalanan na sumisiil sa atin, kagaya po ng mga magicians, kagaya po ng mga nasa early church, panawagan ng Diyos sa oras na to na isuko mo ito sa Kanya ng buong buo. Huwag kang magtira para sa iyong sarili. Isuko mo ito sa Kanya ng buong buo. Until then, doon mo lang mararanasan ang revival. Doon ka lang magiging kagamit-gamit sa Diyos. Para sa akin, Lord, gusto ko po gamitin mo ako. Gusto ko po maging bahagi po ako ng gagawin mong dakilang pagkilos. Gusto ko po, Lord, masaksiyan ko po ito ng aking mata. Kagaya po, Panginoon, ng pagnanais ni Abraham na masaksihan ang pagdating ng Panginoong Jesus, ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa sanlibutan. Ako po'y nananabik sa iyong muling pagkilos sa bansang ito, sa iyong muling pagkilos sa church na ito, kung paano nung unang pag-ibig, O God, na ikaw po'y nagpapanumbalik ng sigla. Ikaw, Panginoon, nagpapanumbalik, Panginoon, ng iyong purpose. Yun po ang aking dinadalangin. Yun po ang aking hiningi para sa bayan na ito, sa JCOD, O God.
habang nasa presence tayo ng Panginoon, damahin po natin ang kanyang presence. At kung nafe-feel nyo na may nais kayo isuko sa Diyos, maaari kayong lumuhod, isuko nyo ito sa Diyos. Tayo aawit sa Panginoon. Tapos na yung panahon ng pagmamatigas. Tapos na yung panahon ng pagtulong. Ito yung panahon ng liwanag. Tayo kumilos at maglingkod sa Diyos. Ang Diyos ay kumikilos, gumagawa, at tayo dapat hindi tumigil din sa paggawa. Wala nang hanapin pa.
ngayon, Panginoon, kagaya po ng aming inawit kanina, O God, that you increase, O God, that you fan the fire, Panginoon, in our hearts, the passion for your name, O God. Lord, mamapuri namin ang naghiila mong pangalan. Sino po magsabi sa oras na to, Panginoon, ako po, isugo mo po ako. Panginoon, gamitin mo po ako. Panginoon, nais ko pong makita ang mga dakilang gawa mo sa henerasyon na ito. Gamitin mo po ako, marami pong karapat dapat gamitin, pero naisip mo sana na gamitin ako. Bigyan mo sana ako ng onting bias na ako po yung gamitin mo, Panginoon. Kahit onti yung talents ko, onti yung gifts ko, mahihain po ako. Lord, pwede po ba ako yung gamitin mo? Lord, pwede po ba ako yung isugo mo para sa pamilya ko? Para po sa kamag-anak ko, para po sa mga mahal sa buhay, para, Panginoon, sa mga neighbors ko. Lord, okay lang po ba ako po yung gamitin mo? Lord God, ako po ay tigmak ng kasalanan at karumihan. Pwede po, Lord God, ako po yung, pwede lang po ba na ako yung ihayo mo, Panginoon? Lord, 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 ang meron lang po ako yung desire na makasunod sa'yo. Yung desire na makilala ka pa. Yung desire na makita, Panginoon, yung mga gagawin mo. Gusto ko po, mulat ako doon. Gusto ko po, gising ako. Gusto ko po, present ako doon, Panginoon, sa iyong gagawin na yun. Kaya Lord, pwede po ba ako po yung isugo mo? Pwede po, Lord God, pwede po ba nagamitin mo po ako sa mga buhay na babaguhin mo? Yes, Lord. We are here, O God. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. We are here, O God. Use JCOD, Panginoon, for the great things you have called us to do. We are here, O God. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Want to live to you, be glorified forever. My heart will declare that you alone are Lord. Everything of me, use it for your glory, and everyone will see, will live, will know. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will live, will know. Everyone will see, that everyone will see, will live, will know. That everyone will see, will live, will know that you alone are Lord. Lord God, thank you. Let your word grow abound, Panginoon. Let your word grow, Panginoon, in the hearts and lives of your people, Panginoon, that we become like the person you want us to be, that we become more Christ-like, oh God. That we become able to bring your name, Panginoon, to the nations, oh God. Lord, 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 Lord. Do it for your own glory. Do it for your name's sake, oh God. Reveal once again. Reveal once again. Revive our nation. Revive our community. Revive Gladway, Panginoon. Revive Taytay. Use us, oh God. Revive your people, oh God. Oh God, oh God, oh God, oh God. We pray, we pray, we pray, we pray. Hallelujah. Thank you, Lord. As we pray, as we pray, as we pray, as we pray. In the mighty name of
Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.